Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Marapit sa mga katabi. Sabi mo katabi. Nakatingin ba kayo? Sabi mo katabi. Alam mo ba? You're so beautiful. You're amazing. Kahanga-hanga. Ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin ang Lord. Amen. Tayo lahat tayo manalangin. Maraming salamat, Panginoon. Kami po ay nagpupuri sapagkat today we are celebrating Mother's Day. Salamat po sa aming mga nanay. Salamat po sa mga nanay ng aming mga anak, Panginoon. We bless you. We thank you, Lord, for the life, the gift of life that you have given to our mothers and to the mothers of our children. Bless them, O Lord, and bless us today as we hear your word. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan ng Lord, we will be seated in the presence of the Lord. Amen. I think I said, Sister Marie, before, hindi ko na send sa'yo, my topic is the life of Eve. I preached that in Italy, but I felt that it is a good thing for us to talk about the mother. Taas nito mga kapatid ang may mga nanay. Inanay ko sa'yo. Ilan taon na nanay? Maybe 4 years old. May tatanda pa ba si 84? Yes. Brother Dan, how old is your mom? 86. 86. Si Sam J? 86. Talagang Iba yan. Thank you, Brother Carl. Iba ang nanay. Amen. Yeah. Our topic for today is, basahin natin sabay-sabay. God never fails. Si Jenny ko ba yan? Basahin natin sabay-sabay. God never fails. O sige na, magsimula tayo sa Eva. 1, 2, 3. Eva, the first mother. God never fails. Amen. Nabanggit na nitong topic na ito mga kapatid. Because as we know mga kapatid, Eve or Eva or Eva or Eve in English, she was the very first mother. She was created by the Lord to become a helper. Amen. Kaya ang ating mga asawa mga kapatid ay ating katulong. Kasangga. Tama yung ginawa ni Sister Arlene. Amen. Yung asawa niya, nung una, sabi maranda, ako habang pag ikaw ay nag-aasawa habang natagal, ay lalo nahirap. Amen ba mga kapatid? Pero maganda talaga sa isang asawa ay meron kang katulong, kasangga. Hindi maid ha, iba ang maid. May mga taong naghahanap ng maid. Ibang maid sa support, sa help, sa assistance. Amen ba mga kapatid? Sabihin sa iyong daling kapatid? Amen. Huwag kang muna matutulog. May iba yan, simula pa lang tayo, tulog na eh. Amen ba mga kapatid? Sandali lang, I will put my time so that alam din natin ang time. Dahil ayaw ko rin ng matagal. Mga kapatid, salamat by the way sa mga nag-attend kahapon kay Sister May. Napaka-saya, may mga, sabi ko nga, dito ba yung sister-in-law kahapon? Tinay,
ang tawag kasi nila sa mga matatandang kapatid nilang babae, manay. Manay. Kasi sa kanay. Isipin mo na lang, may ganito kalaking lang. May lechon dyan, isipin mo na napakalagang lechon donated by our brethren. Isipin mo na lang, may masarap na mga sarsa dyan, ng Tomas. Everything is there. Kaya lang, for some reason, hindi ko alam. Nakatili ko ng isang balak. Buti binigyan ako ni brother Nick. Pastor, gusto mo ng balak? Please? Wala mga kapatid. Napakasarap ng balak. Amen. Kaya, salamat sa mga dumating, sa mga nagpaunlak, mga kapatid. At alam kong kayo ay may mga trabaho din. Now, let's go. Eve is the first woman created by God. She was the first wife, the very first mother in the history of mankind. Sa yung kauna-unahan. And then, she was introduced in the book of Genesis of our feet para tadyakan. So, Brother Tony, you are not gonna kick Sister Maricel. Brother Jim, you are not gonna kick Sister Cecil. Amen ba mga kapatid? Amen, Brother Eric, you're not gonna kick Sister Ina. God did not take the women, Brother Alex, God did not take the women from the feast. So, we cannot punch our wife. It was not taken from the elbow. So that we don't need to elbow them. Okay mga kapatid? They were created, women were created with dignity, with purpose. At nilalang ng Diyos si Eva upang mamuhay na may pakikisama sa Diyos at kasama ni Adan. When Eve was created, she was created to have a fellowship with God. She had a relationship with God and with her husband Adam. And she has to become a helper. Kaya yung mga babae, women must help, please. Sabi mo siya, kami kapatid? Kailangan tayo magtulungan. Amen ba? And you know what? There are many sayings, Brother Tony, that in every man's success, there's a woman behind. You know what I found out, Brother Eric? There was a saying, and this is from a Jewish billionaire. And I have seen in my lifetime, in my studies, as you know, I have studied a lot. I found, Brother Soft, that if you really wanted to succeed in life, are you ready? Men can succeed in life if only you would bless your wife. You want to ruin your life? Mess up with your wife. That's true. You really wanted to look at Manny Villar. Manny Villar is a woman. And Cynthia Villar is not that beautiful, is it? But Manny Villar said that I'm not saying I like him or I don't like him. I'm just referring to what he said. He's one of the billionaires. And I'm not just talking with what he said. I have read and noted billionaires that one of the greatest secrets of success of successful men are loving their wives. Love your wife. Pastora told me, and she always tells me this, Brother Ronnie, a happy wife is a happy life. Gusto mong pagpalain ka ng Diyos? Make your wife happy. Amen ba? Because if your wife is miserable, Brother Nick, kung masama ang mood ni Sister Arlene, amen ba mga kapatid? Kagulo.
magulo ang buhay. Amen ba mga kapatid? Now, bago pumasok ang kasalanan sa mundo, naranasan ni Eva ang perfect communion at kasama ang Diyos sa Garden of Eden. But, and we all know the story, Sister Cecily. The story of Eve, we all know the story. We don't need to discuss it again. We all know the story that Eve heeded, listened to the voice of the snake. The story in the book of Genesis was a testament that Eve fell because she was deceived. Dinadaya siya ng ahas at kumain siya mula sa punong ipinagbabawal ng Diyos. Women has a strong influence to their husbands. We all know the story. Look at the historical account of Samson and Delilah. Samson fell not because he was disobedient. Samson fell because he fell in love with the wrong women. And be careful with those people who pretends to love you. There are people like that. It's like Delilah. La, 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 Delilah. La, 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 Delilah. Di ba may mga gano'n? Delilah pretended to be in love with Samson. But Delilah had a wrong motive. Just to show the Philistines what his weakness was. So be careful with those people who pretend, purported that they love you. Now, in Genesis 3, nadaya siya ng ahas at sumunod siya dan sa pagsuway. And then, the Garden of Eden, the paradise, which was in His perfection, came in the scene. Yung pagsunod at pagsuway ni Adan at pagsunod ni Adan kay Eva, it brought separation, it brought sorrow, it brought death. Ako pa niyo mga kapatid. Ba? Alam natin ang kwento. Adam and Eve fell. She was the first victim of Satan. She was deceived. But the good thing, Sister Alice, God did not abandon Eve. God could have created a new Eve. Can't He? Of course. God could have killed Eve. Just like Cain killed Abel. God could have made a new woman for Adam. But no. In the book of Genesis 3:15, mababasa natin mga kapatid, Genesis 3:15. In Genesis 3:15, ipinahayag ng Diyos ang kaparusahan at ang sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, sa iyong ginawa ay may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon ay gagapang at ang pagkain mo ay alikabok lamang. Verse 15, kayo ng babae ay aking pag-aawain. Binhi mo at binhi niya ay lagi kong paglalabanin. So, the snake, that's why the sign of Satan is a snake. So the binhi, the seed of the snake, and the seed of a woman will always fight. At ang binhi niya ng babae ay dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya'y ikaw ang tutuglaw. So makikita natin mga kapatid, in Genesis 3:15, we all know that when Jesus died on the cross, Brother Eric, that the prophecy in the book of Genesis 3:15 came into life because the Roman soldiers pierced, broke
the foot of Jesus. But on the same cross, Sister Maricel, on the same cross, when God said that the Son, the seed of the woman, will break the head of Satan, it was on the cross that Jesus redeemed us. Makikita natin mga kapatid na doon sa cross na yun mga kapatid ay dinulog din ng Panginoong Hesus ang ulo ni Satanas, and we have been given an eternal life. Hindi iniwan ng Panginoon si Eva. Yes, she failed, but God never abandoned her. God did not leave her. Bagamat nasira ang relasyon ni Eva at ng Diyos ay ipapakita ng parehong human weakness and divine mercy. Kaya makikita mo, sister, we are reading the Old Testament, and if you understand the Ark of Covenant, I'll be using this as, for example, an analogy of the Ark of Covenant. For example, this was the Ark of Covenant. The Ark of Covenant, inside the Ark of Covenant, it is like a throne. There were cherubims bowing down. Inside the Ark of Covenant is the judgment seat. When you open the Ark of Covenant, there was the judgment, which means that in every mistake, every errors we made, you have to be judged. The Bible is clear, Sister Elaine, that the wages of sin is death. Ang resulta, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. You cannot spare. You cannot be accepted. You will be judged. But before you open the Ark of Covenant, Brother Joey, there are two cherubims which represent the mercy of God. Nabigo si Eva, pero hindi nawala ang awa ng Diyos. Ganon din ang mga nanay. You may not be the best mother for your children. You may be misunderstood by your children. You may be a little bit cuckoo. You may be a little bit crazy sometimes. You may lose your cool sometimes. But one of the greatest assets of a mother is that they never leave. They stay. They fight for the benefit of their children. Palakpakan natin ang buhay ng mga nanay. Kaya mamahalin niyo ang inyong mga nanay. I have a story for you. And I like this story. There was a story about, I like stories. There was a story about this boy. And I may say this in Tagalog, Brother Tony, sorry about this. But I think Sister Marcel will be able to. May isang batang lalaki na lumaki. Small boy. He grew up in a simple house kasama ang kanyang ina. Mahirap lang sila. Maliit ang bahay. Simple ang pagkain at madalas kapos ang pera. Pero kahit simple ang buhay, may isang bagay na laging naroon sa kanilang tahanan. Ang pagmamahal ng kanyang ina. Ang nanay niya ay bulag. His mother is a blind woman, bulag sa isang mata. Dahil doon, madalas siyang nahihiya kapag nakikita siya ng mga kaklase. Kapag may school program, ayaw niya pumunta ang kanyang nanay sapagkat tinutukso siya ng kanyang mga kaklase. Kapag may mga PTA, parent-teachers meeting,
Para sa mga magulang, the mother doesn't attend. She just gave an excuse. One day, sinundo siya ng kanyang nanay sa eskwelahan. Nakita ng mga klase yung kanyang nanay, sinabi, your mom is blind! What a funny woman. Nanay mo ba yan? Bakit ganyan ang mata niya? Bulag pa lang nanay mo. Napahiya ang bata. Pag-uwi nila, nasabi niya ang masakit na salita, Ma, sana hindi ka na lang pupunta sa school. Nahiya ako eh. Napapahiya ako sa aking mga kaklase. Tahimik lang ang nanay niya. Hindi siya nagalit, hindi siya nanumbat, hindi siya sumigaw. She simply said, the mother said, pasensya ka na anak. Mula noon ay hindi na pumunta ang nanay sa eskwelahan. Kahit gusto niya makita ang anak niya sa programs, awards day, graduation practice, pinili niyang manatili sa bahay para hindi mapahiya ang kanyang anak. Pero gabi-gabi, may ginagawa siyang hindi alam ng anak niya. Every night, this mother does something that her son doesn't know about. Kapag tinanong siya ng kapitbahay, bakit lagi mong iniiwang bukas ang ilaw sa bintana? Tuwing darating ang gabi, yung nanay, binubuksan niya ang ilaw sa tabi ng bintana. So nagtanong yung mga kapitbahay, why? Why do you always turn the lights on by the window? Ngumingiti siya at sinasabi, para kapag umuwi ang anak ko, alam niya may naghihintay sa kanya. Lumipas ang maraming taon, nagsumikap ang anak, nakapagtapos siya, naging successful, nagkaroon ng magandang trabaho sa malayong lugar, unti-unti kumanda ang buhay ng bata. Pero habang umaangat siya, unti-unti rin siyang lumayo sa kanyang ina. Dati tumatawag siya paminsan-minsan, then naging bihira, then halos wala na. And maybe because he was busy. Maybe because he wanted to forget the painful parts of his childhood. Maybe because deep inside, he was still ashamed. Pero ang nanay niya, hindi tumigil. Gabi-gabi pa rin, bukas ang ilaw sa bintana. Gabi-gabi pa rin, may panalangin para sa anak. Gabi-gabi pa rin, may pusong naghihintay. One day, dumaan ang matinding pagsubok ang anak. Nawala ang trabaho niya, nasira ang relationship, napagod siya sa buhay, nakala niya ay kaya niyang kontrolin. He had success, but he had no peace. He had achievements, but felt empty. That night, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Then he remembered home. He remembered home. Nag-drive siya pabalik sa kanilang lumang bayan, madilim ang daan, tahimik ang gabi. Habang papalapit siya sa bahay, may nakita siya pamilyar na liwanag. Bukas pa rin ang ilaw. For the first time in many years, napaluha siya. Sabi niya sa sarili niya, after all these years, my mother is still waiting for me. Pagdating niya sa bahay, tumatok siya. Para may konti. Walang sumagot. Kumatok siya ulit. Maghahanap ako ng tissue paper. Walang sumagot. Kasi alam mo, pagkwento ng nanay, ang hirap eh. You can't help it. I think this is, when I was preparing my sermon, I was on myself. And when I was preparing this, I myself was crying even before reading it to you. Pagdating niya sa bahay, kumatok siya. Walang sumagot. Kumatok siya ulit. Tahimik. Then a neighbor came and saw him. Sino ka? Tanong ng kapitbahay. Ako po ang anak niya.
Aba, biglang nalungkot ang kapitbahay, biglang nalungkot ang mukha ng kapitbahay, anak ka pala niya. Matagal ka nang hinihintay. Pero wala na ang nanay mo. Pumanaw na siya. Ilang araw lang ang nakalipas. Parang bumuo ang mundo niya. Hindi siya makapagsalita. Sabi ng kapitbahay, bago siya namatay na, may iniwan siyang sulat para sa iyo. Sabi niya, nasa kwarto mo raw. You can find the letter in your room. Dahan-dahan siya pumasok sa bahay. Naroon pa rin ang simpleng mesa, naroon pa rin ang lumang upuan, naroon pa rin ang bintana palaging may ilaw. Pumasok siya sa kanyang lumang kwarto at nakita ang sulat sa ibabaw ng mesa. Binuksan niya ito, nanginig ang kamay habang binabasa ang mga salita ng kanyang anak. Pagbukas niya ng sulat, mahal kong anak, my dear son. Kung binabasa mo ang sulat na ito, maaari, wala na ako sa mundo. Gusto kong malaman mo, anak, na mahal kita. Mula nung pinagbubuntis pa lang kita, ipinaglaban kita. Hindi madali ang buhay ko. Hindi madali ang buhay natin, pero kailanman hindi ako nagsisi na ikaw ay naging anak ko. Alam mo, ang iyong tatay, iniwanan ako nung ako'y nagbubuntis pa sa iyo. Gusto niya ipa-abort kita, pero pinaglaban kita. Sabi ko, kung iiwan mo ako, bubuhay ko ang bata ako may ako. Anak, alam kong may mga panahon na nahihiya ka sa akin. Alam kong masakit para sa iyo kapag tinukso ka ng mga klase mo dahil sa aking mata at naiintindihan kita. Kaya pinili kong lumayo. I chose to go far away. Pinili kong lumayo sa school mo, hindi dahil hindi na kita mahal, kundi dahil ayaw kong maging dahilan ng kahihiyan mo, ayaw kong maging dahilan ng sakit mo. Pero anak, may isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa iyo. Nung maliit ka pa, nagkasakit ang iyong mata. Ang sabi ng doktor, may pag-asang makakita ka ng maayos kung may magbibigay ng mata para sa iyo. Pero wala tayong pera, wala tayong ibang malapitan, kaya ako ang nagbigay. I gave you one of my eyes. Ganito ang sabi, ganito anak ang mata ko. Pero hindi ako nagsisi. Dahil sa bawat bagay na nakita ko sa mundo, parang nakita ko na rin. Mahirap talaga kapatid pag nanay pinag-uusapan. Hindi ako nagsisi. Dahil sa bawat bagay na nakita ko sa mundo, parang nakita ko na rin. Sa bawat librong nabasa mo, sa bawat pangarap na inabot mo, sa bawat tagumpay na narating mo, anak, naging masaya. Kahit hindi mo ako madalas nakikita, lagi kita nakikita sa puso ko, anak. At kahit matagal kang hindi umuwi, gabi-gabi kong binubuksan ang ilaw sa bintana. Hindi para magalitan ka kapag bumalik ka, kundi para malaman mo na may tahanan kang babalikan. Anak, kung pagod ka na, uwi ka. Wala sa kakaw, uwi ka. Ayaw iyak. Hindi ba nga bumasa? Sino gusto magbasa? Sa malamig, gusto ikaw bumasa. Ayaw, magpasa natin ikaw umiyak.
Anak ko, kung pagod ka na, umuwi ka na. Kung nasaktan ka, umuwi ka. Kung naligaw ka, umuwi ka. Kung pakiramdam mo, wala ka na, magkakabuhat ng daan mo, may nanay kang nagmamahal sa'yo hanggang sa muli. Pinapatawad ng kita, anak, and I'm proud of you. And I pray that you will remember that. Because He loves you more than you ever could. Mahal na mahal ka na. Nagmamahal, nanay. Palampakan natin ang Lord. Pagkatapos niyang basahin ang sulat, bumagsak siya sa upuan. Kasi minsan di natin alam yung we don't know the struggle of our parents. We don't know how they can meet the ends meet. Hindi natin alam kung paano sila nag-survive. Sister Arlene gave us a glimpse of her life. Nung una. Pero naging bilang isang nanay, may asawa na naging matapang sa buhay, lumaban sa buhay. So mga kapatid, doon naintindihan ng batang ito ang lahat. Ang mata na ginagamit niya pala para makita ang mundo ay galing pala sa ina na minsan niyang ikinahiya. Ang ilaw sa bintana, nakakala niya yung ordinaryong ilaw lang. Yun palang simbolo ng pagmamahal na hindi sumuko. Ang bahay na matagal niyang iwasan, yun palang lugar kung saan may pusong paguli na naghihintay. Ang ina na akala niya ay kahihiyan, siya pala ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng kinabukasan. So mga kapatid, ganito kadalas ang pagmamahal ng isang ina. Minsan, hindi natin nakukunawa, minsan nagagalit tayo sa ating mga nanay. Sabi ko nga sa mga anak ko, "Nak, when you grow up, you may not understand what your mom is telling you. But when you grow up, you will understand the love of your mom. You are so lucky. You're so blessed that you have a very good mom." Lahat ko sinasabi sa akin mga anak. A mother's love is often silent, minsan tahimik, but deep. It is not often hidden, but faithful. It is often unnoticed, but powerful. At minsan na nakikita lang natin ay yung mga weaknesses nila. Nakikita natin ang mga kulang, nakikita natin ang mali, nakikita natin ang mga bagay na kinahihiya natin. Pero hindi natin nakikita ang lahat ng sakripisyo ng mga nanay. Lahat ng mga nanay na nandito, mga kapatid, you are a flag of victory. You are the champions of your family. You are fighting for your family. And the reason why your children are able to stand is because of you. Palakpakan natin ang never give up to your children's dreams. Never leave. Never abandon your children. No matter how difficult it's gonna be. But the love of a mother will always stay fighting and standing. A mother may not be perfect, but just like our story today, her love keeps the light on. Lahat ng mga nanay ganun. Galit yan. Naku, pag nakita ko, iuupog ka lang talaga sa pader. Pero pag nakita mo ng anak mo, hindi mo maiuntog, ikaw na lang mag-uumpog sa pader. Sino rito yung makaka-agree sa akin? Di ba minsan galit na galit ka sa anak mo? Because nananay pa rin sa mga nanay. Hindi mo kaya talikuran ng iyong anak na naging bahagi ng iyong buhay, naging karugtong ng iyong puso. Ngayon ba mga kapatid? Sabihin mo ng mga tao na yung anak mo ay ganyan pa ito. Pero sa isang nanay, ang kanyang anak ang pinakamagwapo, ang pinakamaganda sa malaking lupa. Palakpakan natin ang buhay ng mga nanay. At
ito mga kapatid na nagtuturo sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Because love, God is also the one who keeps the light on for us. Nawala man tayo, nagkamali man tayo, at nagkakamali pa rin tayo, pero nananatiling mahal tayo ng Panginoon. Nananatiling bukas ang ilaw ng Diyos at naghihintay sa ating pagbabalik. Na kahit tayo ay nabigo, when we fail, His mercy receives us. When we are ashamed, His love covers us. When we are lost, His truth guides us. Ganyan mga kapatid ang pag-ibig ng Diyos sa atin. And more than that, just like a mother in the story, na nagbigay ng kanyang mata sa kanyang anak so that he could see the world, but God gave His Son so that we could have an everlasting life. Yun ang ibinigay sa atin ng Panginoon, and that is the greatest love of all. That is the greatest sacrifice. That is the greatest grace. So habang ngayon mga kapatid ay pinaparangalan natin ang ating mga nanay, let us remember, a mother's love may be imperfect, but it is precious. A mother's sacrifice may be hidden, but God can see it. A mother's prayer may be quiet, but heaven hears it. A mother's waiting may be long, but it is never wasted in the hands of God. Maaari matagal kayo maghihintay sa inyong mga anak. It may take too long. It may not be in your time. But the prayer of a mother, the heaven can hear it. Naririnig ng langit ang panalangin ng mga nanay. Kaya sa inyong araw-araw na pamumuhay mga kapatid, huwag ninyong kalimutang ipagdasal, ipanalangin, maniwala that something good is going to happen to your children. Palakpakan natin ito. Ganun din. Because mothers may keep the light on, but God is the light that never goes out. Napakaganda ng ating buhay. Pag ikaw ay may magulang, ikaw nanay, may mga anak ka, meron kang kasama mo ngayong pamilya, that is the greatest gift. Ang pera kinikita eh. Kaya nung nakauwi mo si Sister Alma at si Brother Dan, sabi ko, ang tagal mo nawala. Sister Alma, 20 years. Hindi mo nakita ang anak. Pero pagbalik mo, titulado, tapos ang pag-aaral. Maayos ang buhay. What else do you want in life? This is the greatest achievement. This is the greatest gift of everything. Kasi yung pera kinikita. Pero ang pinakamahalaga sa buhay ay yung pamilya ay sama-sama buo na naglilingkod sa Diyos. Yan mga kapatid ang gagawin natin. Mamahalin ninyo ang inyong mga anak. Yakapin niyo siya. Kahit malaki na, Tita Elaine. Kahit mas matangkad pa sa'yo si Brother PJ, yakapin mo ko yun. Amen ba? Brother Eric, yayakapin mo yun. Kahit mas matangkad pa sa'yo si Brother Jello, mas matangkad pa sa'yo si Sister. Anak, mahal na mahal kita. Yung yakap ng magulang, lalo ng mga nanay, yung halik, is priceless. Katandaan nyo, yung mga bata na lumaki sa pag-ibig, pag-aruga ng mga magulang, yan ang lumalaki may lakas ng loob. Lumalaki matapang sa buhay. Lalaban and they will make their mommy proud. Palakpakan natin ang Lord. Amen. Naway na pagpala kayo mga kapatid. Hirap. Maraming salamat po Panginoon.